Good morning or good afternoon, mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 10, 2025. At yung ngayon ay papunta dyan yan sa may Chinese General Hospital and medical doctors. Dito yan sa may Bloomington Road, Aurora Boulevard, Barangay 376, Santa Cruz, Manila. At dadalhin natin yan sa may 1 Wilson Place Condominium, sa may Wilson, may Tuna, San Juan City. Okay, naku po, katrapikan. Okay, ganyan talaga. Kasama talaga sa hanap buhay yan. Makikipagpatintero tayo at makikibakat, makikipagsabayan tayo. Susugat tayo sa katrapikan ng kalsada sapagkat kailangan nating maghanap buhay. Ganyan talaga yan, kasama na sa hanap buhay natin yan. Expected na yan. Ay, sarado kalsada dito. Ano ba yan? Oras natin sa 10 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Babalik po tayo. Saan tayo pinapadaan dito? Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Si dating Congressman Salvi Co at ang direktiba sa DSA, PNP at mga EMAGA na diyan hindi makapagtatagos otoridad ang dating kongresista. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yasores, DZMM. Thank you, Christian Yusore. At isa pa ang balita DPWH at LTO pansamantalang itinitigil ang anti-truck overloading operation sa Marcos Highway. Narito pong balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Magandang hapon sa aming pansamantalang itinigil ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Land Transportation Office o LTO ang joint anti-truck overloading operation sa Marcos Highway sa Antipolo City. May upang mabawasan ang makabawas na bigat ng daloy ng trapiko sa kabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City ngayong holiday season. Sa karaniwang araw kasi ay halos pumukupa ng isang linya ang pagtitimbang sa mga dumadaang truck sa kahabaan ng Marcos Highway, partikular na sa bahagi ng LRT Marikina Station. Epektibo ang pansamantalang suspensyon ng anti-truck overloading operation ngayong araw, December 10 hanggang January 6 ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Season at DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. At may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istresa. DZMM. Numero 1 sa aksyon. 3:39 ang oras. Kayo po'y nakikinig pa rin at infrastructure project. Ito, muna nang sumulat si Representative Duterte sa speaker para makakuha ng travel clearance sa usayin ng kanyang biyahe sa iba't ibang mga bansa mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Ako si Sabedayo Mali ng GMA sa Radio DCWD, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Cashmate. Aid for a stronger you. Ito ang super balita sa hapon. Magtataas na ang maximum suggested retail price sa MSRP ng red onion o pulang sibuyas. Ito ang kinumpirma sa Super Radio DZWD ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa. Anya ang pagtaas sa MSRP sa pulang sibuyas ay magsisimula bukas December 11, 2025. Mula sa 120 pesos kada kilo magiging 150 pesos kada kilo ang pulang sibuyas. Nabatid na nagmahal ang landed cost nito bukod pa sa paghina ng piso kontra sa dolyar. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Public Works and Highways sa DPWH at ng Land Transportation Office o LTO ang anti-truck overloading mobile enforcement o ang OMID
joint operations sa Marcos Highway. Ayon sa DPWH, layo nitong makatulong na maibsan ang mabigat na trapiko dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong holiday. Epektibo ang pansamantalang suspensyon sa atomic joint operations sa Marcos Highway simula ngayong araw, December 10, tatagal hanggang sa January 6, 2026. Ito ang Super Balita sa Hapon. Mga sasakyang bumabagta sa EDSA, sobra na sa kapasidad nito ayon sa MMDA. Sa inyo, pasok! Inaasahan na ng MMDA ang mas matinding pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Sa katunayan, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na lagpas na sa kapasidad ng EDSA na hanggang 250,000 mga sasakyan lamang ang bumabiyahe ngayon na umaabot na sa 450,000 mga sasakyan. Kaya naman sinabi ni Artes na nagpapatuloy ang ginagawa nilang clearing operation sa Mabuhay Lane bilang alternatibong daanan ng mga motorista. Hinihikayat din ni Artes sa mga motorista at publiko na gumamit na muna ng MRT, LRT at EDSA bus carousel para hindi na sila maglabas pa ng sariling sasakyan na makadaragdag lamang ayon sa pagdami ng volume na magdudulot lamang ng mas matinding pagsisikip sa trapiko. Samantala sinabi ni Artes na nakipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan ng Marikina, Pasig at Quezon City para sa pagpapatupad ng mga paraan tulad ng pagdaragdag ng traffic personnel at mas paigpit na enforcement o pagpapatupad ng batas trapiko laban sa mga pasaway na motorista tulad ng iligal na pagparada. Tiniyak din ni Artes na makikipag-ugnayan sila sa Department of Transportation hinggil sa reklamo ng mga motorista na nagbabayad ng mahal subalit nasa traffic din naman sa Skyway. Ayon kay Artes, kapag kasi napuno ang Skyway, umaabot din ang epekto nito o ang pagsisikip ng trapiko maging sa mga regular lanes o mga pangunahing kalsada. Ako si Tuesday sa Dunion ng GMA Superadyo DPWD, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Hapon. Pinawi ng Philippine Navy ang pangamba kaugnay sa namataang mga Chinese vessel sa West Philippine Sea ngayong buwan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na patuloy silang naka-alerto at hindi sila titiklop sa mga hamon ng dayuhan. Sa tuwing nakakita, anya sila ng presensya ng Chinese vessels, inirecord o itinatala nila ito at isinusumite sa concerned agencies tulad ng Department of Foreign Affairs sa DFA. Naextendinaan niya ang pambabaraso sa mga lokal na pangingisda kapag nakikita ang kanilang presensya, kaya't patuloy ang kanilang pagpapatrolya. Una nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nasa 20 barko ng Navy at China Coast Guard ang namataan sa West Philippine Sea nitong unang linggo ng Disyembre. Wala pang napipintong balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, mariingit tinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang ulat na masisibak sa pwesto sina Education Secretary Sunny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Ayon kay Castro, sa katunayan, kasama nila sa LEDAC meeting kahapon sina Angara at Aguda. Nagsumiti pa ang mga ito ng mga proyekto ng kanilang departamento sa isang pribadong pulong sa Pangulo. Kaugnay nito sinabi ni Castro na kontento si Pangulong Marcos na trabaho ng mga miyembro ng gabinete lalo na sa harap ng sunod-sunod na kalamidad. Git pa ni Castro, habang nasa posisyon ng mga ito, nananatili ang tiwala sa kanila ng Pangulo. Pinalakas pa ng PNP Highway Patrol Group ang mga checkpoint operations ngayong holiday season. Sa bagong Pilipinas, Sa sanda po yung ano, itong Ayan. Anong dulo niyan? CGH Clinic. Clinic ng CGH sa Doctor's Clinic ba? besides Cancer Center. Beside ano? Cancer Center. Cancer Institute? Ah. Sa likod pa? Sa ito po. Ah, tingin po, tingin po. sa tawag ng mga biktima ng krimen. Samantalang patuloy ang apela ni Malang sa taong bayan na mag-ingat sa iba't ibang Kinuha na niya kaya ako na nga aya ko na nga tatawa. kung wala pang kahit po. Oo, it went at the end, ABCDE, no? Yung abstention, be faithful, I-drop na natin sila. So
Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. Hindi tayo nakapag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit na po. Anyway, dito na tayo sa may bandang San Juan. Ano? At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na misyon. Paalam po.